Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Unang araw ng panibagong buwan, salamat sa Diyos, panibagong pagkakataon muli ang ibinibigay sa atin upang makapagsikap na makasunod at makapaglingkod sa Kanya. Pero papaano ba tayo dapat makapagsikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos? Ibig bang sabihin nito kapag sinabing susunod ako sa iyo, Panginoon, dapat papasok ng seminaryo, dapat papasok ng kumbento? Alam nating lahat, hindi naman ito applicable sa lahat, sapagkat hindi lahat tinatawag para magpari, hindi lahat tinatawag para magmadre. Magkakaiba tayo ng tawag na tinatanggap mula sa Diyos. Oo, may tinatawag para magpari o magmadre, pero may tinatawag din naman para bumuo ng pamilya at meron pang tinatawag para maging single for life, na sa pamamagitan ng mga katayuan na ito, pari o madre, may asawa o single, umaasa ang Diyos na tayo'y magiging banal. Na sa katayuan na pinili natin sa buhay, diyan tayo magsisikap mamuhay sa kabutihan at kabanalan. Dito sa ating ebanghelyo, narinig natin sinabi ng isang eskriba, isang matalino, marunong, may alam sa batas. Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Para bang dito sa eskriba na ito, alam niya ang kanyang sinasabi at malinaw ang gusto niyang mangyari. Susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Ang sagot ni Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat, may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Para bang sinasabi ni Jesus dito sa eskriba na ito, talaga bang sigurado ka sa sinasabi mo? Alam mo ba ang gusto mong mangyari? Kapag susunod ka sa akin, wala kang security sa buhay. Wala kang kasiguraduhan sa material na mundo. Wala kang aasahan na anumang magiging magandang buhay sa mundong ito. Ito yung malinaw na sinasabi ni Jesus dito sa eskriba na ito, sapagkat para kay Jesus, ang pagsunod sa akin ay ibang-iba sa kung ano ang gustong mangyari ng mundo. Ang pagsunod sa akin ay ibang-iba sa kung ano ang pinapahalagahan ng mundo. Pangalawa, isang alagad ang naglakas loob na magsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi mo na ako upang ipalibing ang aking ama? Ang sagot ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Kapag literal na iintindihin natin itong bahaging ito ng Ebanghelyo, sasabihin natin, bakit naman ganon si Jesus? Bakit naman para bang ang sinabi niya ay ang hirap naman yatang tanggapin? Hayaan mo na ilibing nila, ipaubaya mo na sa kanila ang kanilang patay, ang paglilibing sa kanilang yumao. Pero ikaw, sumunod ka sa akin. Para sa ating mga Pinoy, hindi ito katanggap-tanggap. Kapag may mga namatay tayong kamag-anak, di ba? Kapag may kamag-anak kayo abroad, hanggat maaari sisikapin na yung kamag-anak na yan, yung mahal sa buhay na yan, lalo na't immediate family, uuwi. Pero bakit ganito ang sagot ni Jesus?
Mga kapatid, ang pag-unawa dito sa bahaging ito ng ating ebanghelyo ay nagsasabi na kung talagang gusto mong sumunod kay Jesus, hindi na ito kailangan pang ipagpaliban, hindi na ito kailangan pang patagalin. Kung gusto mong sumunod kay Jesus, ngayon na. Itong sinasabing, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ito ay nagsasabi sa katotohanan, hindi naman patay yung ama nitong alagad na ito na nagsasabi na sumunod kay Jesus. Ito ay para bang kasabihan sa kanilang panahon na kapag sinabi mo, maaari bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ito sa panahon natin ngayon ay halos katulad ng mga salita, hindi mo na ako maglilingkod. Marami pa akong misyon sa aking pamilya. Marami pa akong gagawin. So halos ganito yung kahulugan nung sinabi nitong alagad na ito, maaari po bang umuwi mo na ako upang ipalibing ang aking ama? Kaya ang malinaw na sagot ni Jesus, sumunod ka sa akin ngayon. Yung mga alalahanin sa buhay, yung mga intindihin sa pamilya, hayaan mo yan sa kanila. Sapagkat hindi naman sila pababayaan ng Diyos. Kung minsan, yung pagsunod sa Diyos ay talagang iniisip natin na napakabigat, napakahirap. Pero kung ilalagay natin sa puso at hindi sa isip ang pagsunod sa Diyos, sasabihin natin, susunod ako sa Diyos at alam ng Diyos ang kung ano ang dapat niyang gawin sa aking mga mahal sa buhay. Sabi nga, kapag nagdesisyon tayo na sumunod at maglingkod sa Diyos, everything follows. Bahala ang Diyos. At panghuli, sa pagsunod sa Diyos, katulad ng sinasabi ko kanina, hindi naman kailangan lahat magpari o magmadre. Ang pagsunod sa Diyos ay maaari din namang sa pamamagitan ng pagsisikap na gumawa ng kabutihan. Sa pagsisikap gumawa ng mabuti, tayo ay nakakasunod sa Diyos. Sa pagsisikap na magmalasakit, tumulong sa kapwa at magkawang gawa, tayo ay nakakasunod sa Diyos. Sa pagsisikap na iayon ang ating buhay sa inaasahan ng Diyos sa atin at lumayo sa masama, tayo ay nakakasunod sa Diyos. Amen.